Gusto niyo bang lumaki ang mga dahon ng inyong Monstera deliciosa? For today's video ay isi-share ko sa inyo kung paano alagaan ang ating mga Monstera deliciosa, care tips, and also paano ito nabebenta sa market like investment. Kaya naman tapusin niyo ang video nito para malaman niyo kung paano ito mapalaki ang ating mga Monstera deliciosa. Hello everyone, hello mga ka-jungle, welcome again to my YouTube channel and my Facebook page. So actually nag-film na ako or nag-shoot na ako ng same content, pero nung na-shoot ko dati nagka-problema dahil wala palang audio. Sana naman ngayon meron ng audio. But anyway, for today's video mga ka-jungle, share ko sa inyo ang Monstera deliciosa. So this plant is a popular plant or indoor plant. So popular siya during pandemic. So between siguro mga 2020 to 20. Kahit nga ngayon, popular pa din siya. Kasi nga, ito yung ginagamit sa mga indoor, for example, sa mga aesthetic na mga bahay. Kasi maganda po siya i-display. Tingnan nyo naman, napakaganda ang Monstera deliciosa natin. So, it has fenestration sa kanyang dahon. So, ang ating mga Monstera deliciosa when it comes to sunlight, so ituturo ko sa inyo kung paano siya napapalaki. Kung malit pa ang inyong Monstera deliciosa and if it's indoor, pwede niyong ilagay sa indirect sunlight or sa malapit sa bintana. Dahil nga, yung ating mga Monstera deliciosa ay need po siya ng morning sunlight between 8 a.m. to 10 a.m. lang. Hindi pwede lumagpas dahil kapag lumagpas siya, masusunog naman yung kanyang mga dahon. And then another tip, kapag sa sunlight requirements, dapat hindi po siya tutok. Masusunog kasi yung kanyang mga dahon. So, kasi yung ating mga Monstera deliciosa, native po siya sa America and doon po siya tumutubo sa mga Amazon forest, sa mga ganon. So, means to say, nandun siya sa canopy siya ng ating mga puno. So, since nandun siya sa ilalim ng puno, hindi siya masyadong nasisikatan ng araw, kaya naman indoor plant lang siya or indirect sunlight yung kanyang requirement ng sun. When it comes to watering naman mga ka-jungle, syempre, need pa natin po itong diligan, pero ang pagdidilig dito is i-check nyo yung kanyang soil if it's dry. If it's dry na, dun na kayo magdidilig. Sa indoor, magkaiba po sa indoor ng pag-aalaga and magkaiba naman din po sa outdoor. So sa outdoor naman, since nandito siya sa habitat niya, wow, habitat talaga, I mean outdoor, kahit hindi kayo magdilig, lalo na ngayon, tag-ulan o maulan, so kahit hindi kayo magdilig kasi kahalumigmigan yung paligid. So humidity, very good sa halaman na ito, tumutubo at lumalaki sila. Pero wag naman masyadong sobrang dilig kapag nasa indoor. Mas maganda na lang kung mag-spray tayo o lalagay tayo ng humidifiers sa loob ng ating bahay pag meron kayong mga Monstera deliciosa. Ang ating mga Monstera deliciosa naman, hindi po siya sensitive when it comes to watering. Basta meron pong humidity, magandang humidity sa loob ng bahay when it comes to indoor. Pero outdoor, wala kayong problema if ilalagay nyo sa ilalim ng mga puno. So, i-share ko sa inyo kung paano ko po siya napalaki yung dahon niya. So, since ang ating Monstera deliciosa, 4 years or 3 years na ata ito, magti-3 years na ata ito sa akin. Since magti-3 years na sa akin, syempre, maturity is one of the reason kung bakit lumalaki ang mga dahon ng mga Monstera deliciosa. Kasi ito, matured form siya. Big form. Yung maliit niya, hindi siya meron ng fenestration pa. Purpose ng fenestration, ito na mga butas niya, kapag kasi tumataas yung plant sa habitat niya, hindi siya nasisira ng hangin. Dahil labas-pasok lang yung hangin. Ito ang purpose kapag bakit siya nagkakameron ng fenestration. Then one of the reason kung bakit siya lumalaki yung dahon sa mga nilalagay natin na fertilizer. I only use fertilizer kapag summer season or bloom season. So, I always use fertilizer like for example, MSG or Vitsin. So, dinidiligan po siya. Like twice a month or once a month lamang po. So, when it comes to propagation naman mga ka-jungle o sa pagtatanim dito, so pwede kayong mag-cut top cut
sa ano, basta ugaliin lang na meron node. Pero sa ngayon hindi kasi ako nagka-cut ng ganito. Gusto ko kasi mas mapalaki siya. So kaya nilipat ko siya dito sa my wall para gumapang siya pataas. 'Di ba? Maganda naman talaga yung monsteras. And then alam niyo ba, it is good for investment. Kasi nga kapag meron kayo nito, tapos paparami mo siya, yung price kasi nito ay nagbe-base sa dahon. Yung isang dahon is 500 pesos. Kapag may dalawa, may 1,000 na kayo. So, depende yan if mas sikat siya ngayon or popular, mahal yung pagkabenta. When it comes to pest infestation, and as you can see, my monstera has a problem. Ito, nagka-problema ako dito kasi nga yung caterpillar, yung butterfly dito nag-anak tapos meron ng caterpillar, kinain na yung... So, prone siya. Kaya naman, kung nasa outdoor, yan yung pinaka-problem natin. Kasi nga, dinadapuan siya ng mga insekto. Ayun, kaya naman, i-check nyo na lang if ever may mga caterpillar, huwag nyo lang papatayin yung caterpillar, kahit ilagay nyo na lang sa ibang dahon or ibang like sa banana. Kasi nga maganda talaga or kawawa naman yung caterpillar, baka breadwinner siya, di ba? Yan yung sikreto kung paano mapalaki ang ating mga Monstera deliciosa maturity fertilizer. So, yun lang, hintay-hintay lang tayo sa pagpapalaki ng ganito. Lalakihin, kasi maraming tatanong kung paano daw napapalaki yung mga ganyan na mga dahon. So, hintay lang po natin. So, yun mga ka-jungle ang ating Monstera deliciosa, how to take care and tips of how to grow these beautiful plants and massive plants. And I hope nagustuhan niyo ang video na ito and may natutunan kayo in today's video of how to take care of plants. That's it mga ka-jungle. Merry Christmas and Happy New Year! 2025 is coming. More prosperity and abundance sa atin. Maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng nagsuporta sa 2024 election. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng nagsuporta sa 2024 ng mga followers ko. Nagpapasalamat ako sa lahat ng suporta ninyo na nakaabot tayo ng 1 million followers bago mag 2025. And I'm so very happy. I hope this upcoming year, marami pa tayong mga videos na magawa. And I am looking forward sa mga ating milestone dito sa Mark of the Jungle Plants. And shout out sa lahat ng mga top fan ko na palaging sumusuporta sa akin. And na-appreciate ko sa suporta nyo sa akin. Kaya naman, I'm so very happy. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, you can visit my YouTube channel para makita nyo yung ibang mga videos ko doon. And also, I have TikTok accounts, which is the Mark of the Jungle din. And thank you so much sa lahat ng mga... That's it, mga ka-jungle. Merry Christmas and Happy New Year. Greetings from Mark of the Jungle and team. Mga team, hello! Wow! So, please don't forget to take care of yourself and your health, more prosperity and abundance this upcoming 2025. Happy New Year!